1. Ang piging. Ano nga ba ang piging? Sa No Limit Tangere, ang piging sa Kabanata 1 ay isang malaking handaan ni Kapitan Tiago sa Maynila, simbolo ng yaman at katayuan sa lipunan. Ang inihanda ni Don Santiago sa kanyang bahay na nasa tabi ng ilog ng Binundok at sa daang Aluwagi. Siya ay kilala sa bansag na Kapitan Tiago at higit na kilala siyang maginoo at bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa. Halos puno ng tao ang kabahayan, magkakasama sa isang pulutong sina Padre Sibila, Padre Damaso, isang nakapaisano at isang kawal. Kaalis ko pa lamang sa bayang San Diego pagkatapos ng 20 taong panunungkulan. May 6,000 mamamayan doon at ang lihim ng bawat isa'y batid ko. At nang ako'y umalis, sinong naghatid sa akin? Ilang matatandang babae at ilan ding hermano tersero. Gayong 20 taong nanirahan ako roon. Wala pong kinalaman yan sa desestangko ng tabako. Nabigla si Padre Damaso at halos mabitawan ang hawak na kopeta. Ano? Hindi kayo nakaiintindi? Hindi ba ninyo nalalamang mali ang pagbabagong ginagawa ng mga ministro? Naniniwala ba kayo? Gaya ng paniwala ko sa Ebanghelyo, ang mga Indio ay mapagpabaya. Ipagpatawad ninyo ang di ko pagsang-ayon. Ang inyong sinasabi pumukaw sa aking damdamin. Likas po ba sa mga taong iyan ang pagkapabaya? O iyo'y pagtatakip lamang sa pamamahala ng mga sumako na aking narinig sa isang manlalakbay? Si Ginoong Laruha ang magpapatunay sa inyong ang mga Indio ay mangmang at mapagwalang bahala. Iyan ang totoo. Wala nang hihigit pa sa mga Indio sa kamangmangan at pagkawalang utang na loob. Napagawi ang usapan ng pulutong sa paglilipat kay Padre Damaso sa ibang bayan pagkatapos makapagsilbi sa San Diego. Padre Damaso, kayo'y 20 taon sa bayan ng San Diego. Hindi ba kayo nasiyahan doon? Hindi! Kung walang kalayaan ng magkura ay mapapahamak ang bayan. Ano ibig ninyong sabihin? Iyan ang sanhi ng mga kapahamakan. Ang mga ereheng kaaway ng Diyos ay pinanigan ang pamahalaan. Ang tenyente muling nagtanong. Hinarap siya ni Padre Damaso at mariling nagsalita. Kapag ang kuray nagpahuhay ng isang bangkay ng isang erehe, kahit na ang hari walang karapatang makialam ni magparusa. Dapat ninyong malaman na ang general ay kinatawan ng hari. Bawiin ninyo ang inyong sinabi, kung hindi, bukas na bukas di malalaman niya ng general. Nagkainitan sina Padre Damaso at ang tenyente na magitan si Padre Sibila sa dalawa. Siya ay hindi nauumpisa, ngunit isang kasinungalingan na sabihin siya ay nagpatiwakal. Matapat siya sa kanyang tungkulin sa Diyos at sa lipunan. May kaisa-isang anak na nasa Europa, kaya walang dahilan upang siya ay magpatiwakal. Nang dumating ang oras, San Diego ay pinabubog ang koadyator at pinahukay ang bangkay upang ibaon sa ibang buo. Nang mabatid ito ng general ay inilipat sa isang bayan si Padre Damaso. Pagkatapos ay lumayo ang tenyente, unti-unting nagbalik ang katiwasayan sa bulwagan. Dumating ang ilan pang mga bagong panauhin gaya ng mag-asawang sina Dr. de Espadania at Doña Victorina. Mga tala salitaan, erehe, rebelde, tumalilis, kumaripas, kubyertos, gamit tuwing kumakain, pampang, dalampasigan o tabing ilog, at kantanod, tambay o taong hindi imbitado sa isang okasyon. Mga gawain. Una, ano ang turing kay Kapitan Tiago? Siya ay purong Kastila at bukas ang pusong tumulong sa kapwa. Pangalawa, sino ang tumulong sa pagpapalibing sa isang Indio? Ang tumulong sa pagpapalibing sa isang Indio ay si Kapitan Teniente Guevara. Pangatlo, ano ang pagtingin ng mga Kastila sa isang Indio? Ang mga Indio ay mababang uri ng mga Pilipino o mga mangmang. Pang-apat, tungkol saan ang pagtatalo ng tenyente at ng iba pa, tungkol sa maling paraan ni Damaso sa ama ni Ibarra at ang mga Indio. Pang-lima, kaninong bangkay ang tinuturong na ipahukay at ipanatapon sa ilog?
Ang ipinahukay na bangkay ay ama ni Crisostomo Ibarra na si Don Rafael Ibarra. Pang-anim, sino ang nag-utos nito? Ang nag-utos ay si Padre Damaso.